Kaya nga po, sabi nga, pero nga, kahapon ako, pagayo, alam sa iyo, atong pamalan ng suo, hindi pa rin ako na Christian service. Atong pamalan, atong hinukukan, ang ato ang Kristohan pagpangalagan, and I like everyone to turn your Bibles to Joshua 24, verse 31. Joshua chapter 24, verse 31. Chapter 24, verse 31. Akong sahod, kung panahon ko basahan sa mga mata, mga Biblia sa verse. And Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that overlaid to Joshua, and which had known all the works of the Lord that he had done for Israel. Amaran Panginoon, salamat Ginoo na kanang kami karon mga testimonies sa mga buhat sa kinabuhi sa mga kaisunan o nag-ibon kami ng amin kay kami sa nakasabot ng experience. Kung ang mga Ginoo ay kapos, di balugan, ng kamukuhan, ikaw ang Diyos maayo, o mga buhat mo sa mga kinabuhi mahal, tulong ba, ang masaktan ng dayon, ay panatin ang pagkakinahanan na sakto sa bahin na ikaw naghahatag sa pagbalong. Kung sa sakto ng hitayon, kung ipasabot ka na mo, kung inamang kasing-kasing, nagkalipay, nagbayaw ng Diyos o mga tumod ni anak. Kung karoon nga kapunod, akong kalahon ang kinabuhi sa pigilan ng mga Israel. Ang imong Ginoong na gibuhat silang kinabuhi na naghatag kanila o nagtusong, nag-agni, naghagit sa ilang o nagkabuhon, na sa imon makahimong sila o usa ka akinsaan nga mulungtan Ginoo. Usa ka pagpangalanda nga walang nagailang sa sitwasyon kundi sa grasya ng Ginoo kaluoy ng pagkadayon hangtod na kini mga kinatuloy. Karon sa mga pagpamalan mo niili ang sa mga pinatukan ang pagbalingon nga kinubuhi ko sa pagpamalan. Kaya Ginoo ang isang kasing kung pinatubato ka ng mga Diyos ang mga kailangan ko sa Diyos. Sa ngalan ni Cristo Jesus ang nandiyan po. Amen. Keep your Bible open to Joshua 24:31. The lasting service in dictionaries, kung atong tanawon, kung ano sa meaning sa Christian life, kunya ang meaning po sa Christian service. Sa simple lang kayo ng una-una, ayaw na mong tanaw sa dictionary, kay muna siya ang simple ng pangunahon. Christian life is a life in Christ. And isa lang yun kapag pamatuod o pag-validate sa Christian life, it must be or there must be that Christ. Para ka na life ang tawag ng Christian life, dapat nakita si Christ. So, kung wala din na si Christ, pasin kung ako lang muna ako ng Christian life o sa tao, tungkol sa iyang exposure sa religion, ang iyang pag-ato sa simbahan, iyang pag-uwag ng mga religious activities na naghatag, nag-impress sa iyang awareness or consciousness, and he or she thinks that he or she is a Christian and living a Christian life.
So, Christian life, or a true, genuine Christian life, naadiya si Christ. Kana ka kinabuhi, naadiya si Christ. O kana ka kinabuhi, igamit na siya para ng Kristo. So, that's Christian life. Sa Antioch, unang gigamit ang punong Christian. O ang ilang tone, the way they used the word Christian was somehow nag-bear a sense of little matter na mga gagmay ng Kristo. O ang ilang nakita, ang ihimong isulti nila na kumagay, na-observe nila, hindi ka mga tao, na ginabuhin sila, sumala sa gipanudlo ni Kristo. So they call them Christian or little Christ. So muna siya Christian life. Ang Christian service, it is a service, isa siya na trabaho o pag-labor na naa si Kristo o para ni Kristo. And there is this idea that while that Christ is in that service, it shall continue. Magpadayon na siya. Huwag yun na, ikuha nila ang kung sa kapanunang nga kung tinuod ka ng atong pinapamagbayan, ng pamanagdan, Kristohanong pagpananagan na siya para sa kahimayakan sa Ginoo, kung nanaatin ang Ginoo, it will continue. It will last. Because the Christ is in there, whom the very person or object of that service, for His glory and honor. Joshua 24, mga isuot, it records a very promising commitment to serve the Lord. Nagalit sa tuwa, nagkabalo, kung sa'y naaaning na text. What makes it last that long? Kung nag-open pa yung Bible, atong ka ng pag-usap. Ingon din din, we know that the preceding verses, itong pagsulti ni Joshua in verse 15, that as for me and my house, we will serve the Lord. And then, he challenged the people kung kinsa ilang alagaron, nag-isgot si Joshua kung duha ka mga Ginoo, and then, the Lord Jehovah. Ingon din sa verse 31. Israel, kung man nag-iimo unong commitment na, di ba naman sila Joshua, kami, mag-buot mag-alala kung bisa Ginoo. But the time na balo si Joshua, sa ilang nagbuhin ni Joshua na, dili mo pwede mag-alala sa Ginoo because you are worshiping idols. And then, they make a radical resolve. Ingon nila, no! Ihaan na kami ng mga idols and we will serve the Lord. And in verse 31, ito sa pulong sa Ginoo, Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that overlived Joshua. Namatay naman si Joshua. Dapat na mga elders na nabuhay pa. Isagula na si Joshua na ata na sila. And these elders, actually in sa verse, those who had known all the works of the Lord that He had done for Israel. Now, I want us to notice, brothers and sisters in Christ, this strong, lasting commitment, kung doon na tayo magtanaw, maglipan na sure element, na nag-fuel, na naghatag ng usog lasting commitment, is the phrase, magkuha ko na sa phrase, all the works of the Lord that they have experienced. Dito na ang kusog, dito ang gamot na gikan na nung nilungtang dito klase ng pagpangalaga, pinari kadugay. Now, mga igsuon na ako, siguro ikaw, magunahunag ka sa sinagdanan sa imong pamilya, ng mga Kristohanon, magunahunag pa rin lula, ang ilang pinigikanan, ang ilang mga lula pinagto. Nindot kay kumalandungan ba nga inaanan kataas ang
nga nagdala sa testimony, diha sa Ginoo, nagdala sa testimony sa gitawag nga Christian life and service. 2 Timothy chapter 1, iba si Timothy, yung mama na si Eunice, tapos yung lula na si Luis na kapag. Kasi ulong ka generation. Yes, the father of Timothy was Greek, but he was believed to be a converted person who joined anak nga line of God sa pagpapalagad sa Ginoo sa ilang pagkakristo. Last Sunday sa nagpon dito sa recital ni Gilaw Catherine, naayon sa ba yung people ito nga kalugayan nagkakantay siya kay Sulaminial, pastor siya sa tuwa, nagtanong siya, asa ko na pastor, asa ka na sa balang pastor, istorya ko siya, yung alam sa iPad, member siya sa Barangay Office sa highway, location sa simbahan ko sa una. And sa istorya may nakakita siya sa testimony and he's so passionate nga yung people sa paglalagad sa Ginoo, pag-share sa gospel. Ug excited kay siya mag-isbot ko sa testimony nga malik ba sa iyang kaluluhan. Ang iyang lula-lula, yung dinikata mga isang members of church. Tapos hindi na nga dala na yung pamilya dahil so panisa mga karaan na sumbahan. Yes, Pastor. Maghinugdom ka sa ila kung imong ma-appreciate kaayo ang preservation sa Ginoo silang pagtuo from generation to generation, and then ang imong testimony, pareho sa ng testimony o maybe ang imong testimony mas lingkod pa uban sa ilang testimony sa ilang pagpangalaga ng Ginoo Kristo. Kasi mga igsoon, usahay ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Girahon siya, magluya siya, paubos, tungkol kay ma-tem kita o mag-irin-away kita sa pagpangita o bunga. Kung saan na ang mga bunga sa iyong pagpangalagad sa Ginoo, kunya maglabunan ka, maluya ka sa Ginoo, pinakitaan, o dili ka satisfied sa pinakitaan, kung gusto ka na maging productive, maging ka pag-ayo, balisan ka na maging faithful, maging ka sa Ginoo. And sometimes, kaya po siya na senaryo, lift up po sa ito lahat, kung kaya ipakita sa Ginoo sa ito, mga butang na i-accomplish sa Ginoo, sa iyang plano, kung igamit ka sa Ginoo. Ganang experience, it is somehow dangerous. Because kung nagpapagita ito ang bunga, nagpapakitaan, maluya ka, sa ka-missionary, nagtatag sa testimony niya, I almost hand in my resignation to the guy for a long years, many years. Maulang ni pa ang kahintang ito sa Bulaton sa mission. O kung makita po nimo ang daghanpod nga buhat o resulta sa iyong pagpangalagad, pagkamatinomanon, pwede po siya na mahimong hinunggan na maging gabuso ikaw. So both of them, dili siya, kung di mabantayan, pwede magadaot sa tuwa nga unang-una. Now, what is very promising and critical, delikado, sa atong pagpangalagad sa Ginoo is this, kaninga butang, the length or how long and how consistent we do the service. Kung saan kadugay, kung saan nagtataas, asay taas ang activity o ang inactivity. Asay taas ang kumusumpay o ang putol-putol. Diba? Walang trabaho sa iyo. Since He cannot take away our salvation, then He will do His best to distract us, to disturb us, to weaken us. Walang trabaho sa iyo. Then we can assess our own experiences, experience kung nagdauban, yawa sa iyong kinakuhin o napili ang yawa sa iyong
I am disrupted, if I am disturbed, if I am weakened, if I am slowed down, then Satan is winning. But if I am strong, consistent, and faithful, passionate, then I am living a victor. Of course, that is kadaugan ng ginatag sa Ginoo. Now, thank the Lord for His grace and mercy. Like Jeremiah, even said the prophet Jeremiah, it is only by God's loving compassion that we do still exist. Kaluoy na kita sa Ginoo, ganun hangtod ko buhay ko kita. Now, tuloy duha ka factors na tutanawang ko ng magsukod. Two factors that strengthen our commitments or strengthens our commitment. In the light of our text or the testimony of the Israelite people, particularly Joshua and his leaders. Number one, unang factor na fuel, na higpon sa ilang commitment. Ito nila, I will serve the Lord in Joshua, leading his family, me and my house. We will serve the Lord, and the other side, nagabukot mga ubang na mga Israelon, sila nga, kami po. And both of them, sila pareho naghatag og higpon nga commitment, tinuod nga commitment at tubangan sa Ginoo. And they give us an opportunity to think about your own commitment. To think about yourself. This is conviction. First factor. Conviction, ang usa ka tawo nga convicted, kaya ato tan-awon kang mong context sa point, pangutana sa tuwa, are we convinced that serving the Lord is of great value than any kinds of service? Kumbinsido ba ka? Nito ba ka? Tungod kayo kung di ka kumbinsido, you are not convicted that serving the Lord is have this great or has the greater or greatest value compared to other services. No, I won't expect any audible amen in that, but let's meditate. It is a conviction. Convicted. Joshua and the people, Joshua's family and the other Israelites, they were convicted that serving the Lord is a must. It is a product of an orientation. Orientation, understanding, awareness, and consciousness. Ang ilang kahibalo sa Ginoo, ang kahibalo nila may tungkol galing pagpangalagad sa Ginoo. Ang ilang una-una may tungkol sa sunod sa Ginoo. Ang ilang una-una may tungkol sa set aside sa lugaringon para ilang buhaton ng pagpangalagad sa Ginoo. Nagkausa sila. They agree with that knowledge. They agree and share the same understanding that serving the Lord is of highest worth. Can you imagine? Kung nakakaibutan ng katipigan sa mga kinabuhi na para sa mga pinaka-importante sa inyong pagkinabuhi. Mawala ka lang talang utang sa mga kinabuhi ng pamilya. Why? Because of its worth. Di ka mo sumot ka mawala na. Di ka mo sumot ka mailog na. Why? Para sa inyong hindi na. The best na utang sa inyong kinabuhi. You keep it. You keep it. Isig ko na itong unang-unang kung unsa ang maayo ng butang na experience nila sa Ginoo. So we have a summary of that. Psalm 103. Then the benefits of the Lord. You have your Bible, kadali lang tayo then we will continue. Kumulat mo na mali sa pagtuto. Psalm 103. Yeah. Okay. Verse 2, bless the Lord of my soul and forget not all His benefits. Isa-isa din ni David, ang benefits ng Ginoo. And he started first and foremost sa redemption, sa forgiveness, sa redemption sa Ginoo sa kinabuhi. And
dalos sa kabutang ng soul, nga diya kita, grabe ang atong pagpasalamat, kalawon, kabutang na, every now and then, hanggang sa katapusan itong gininawa, at ito nang malintok sa itong mga baba, it's no other than the salvation that God has given to us freely. So, yung basahan verse 3, tulong sa katapusan ng verse 22, makita ko nila ang benepisyo na naangko nila na experiensyahan nila sa Ginoo, and I believe that we also experience these benefits. So, they were convicted para sa ilang. Joshua said, "As for me and my house, we will serve the Lord." And after the people were rebuked, they say the same thing, and meaning the same thing, and the same meaning. Una, may naman, we will serve the Lord. Dili pa rin yung meaning. Ang ilang understanding, mali pa. Ang ilang nalagawan ng Ginoo, sundan na gahimo siya ng ilang mga idolatries na mga practices. With all the compromises. And then, umana na kung na-rebuke sila, nag-imog sila, we will serve the Lord the way that pleases Him. Okay? We will serve the Lord the way that pleases Him. It was something they agreed to do, having been convicted, na-convicted kasi by the fact that God so much did good to them, or God did so much goodness, have shown so much goodness, have given so much good things. Kung di mong tanawan ng Lord, sa ang ilang iwan kay reciprocating. Kung nagbanag-tubak na sila, nagbalos na sila, naturally. Kapag ang gula ay nabay sa buwan, it will naturally bounce back. So ilang gibuhat ka na sa commitment, ilang ipangalang ialagahan ng Ginoo, and it lasted for, I think, more than 2 generations. And why is that? Because they were convicted. Serving God, Jehovah, the Lord Jehovah, is the highest or has the greatest value of all services. Now, can you imagine mga igsoon, if that is our conviction, Satan has no place. If that is our conviction, other things has no place. Wala'y magkailong ka ng kusog ng panahon na atong gamiton, ano nang pakita nato sa atong pagalingon, sa mga kabalan ng mga istuhan, hindi ka balon ng pinagino ng tanan, and all these things will result to glorying in Him for His glory. Because God is good, He has done so much to us. Therefore, it is all the way good and reasonable to do Him good through faithful service. Manay suon kung atong pagpangalagad sa Ginoo. Kaya itong pagpangalagad sa Ginoo, kung siya'y bilihan. Kung siya'y itong mga exhibition, kung siya'y atong mga sacrifices just to show off that we are serving the Lord Jehovah. Kung siya'y makita sa mga trubang at listuhan ng mga nagdagdag bigat siya. Kung siya'y masulti sa mga tao na nakaila sa Ginoo, nagdagdag bigat siya sa Ginoo. Kung siya'y makita, kung saan. Are you still happy doing services for the Lord? Are you still excited? Are you mindful of the list of that service? Doon kayo muna ka na simple lang kayo sa trabaho, o sa hindi pa ma-appreciate sa uban, o sa hindi pa ma-feel sa uban, o sa hindi pa ma-recognize o may-release ka ng public. Pero ang iyang work above any kinds of services na pwede natin i-render to the government or to any companies. It is all the way good and reasonable to do Him good through faithful service.
The God which your father served on the other side of the flood, in Joshua. Church this day, isa yung nalagaron itong mga ginoo nga isimba ni Nahor, mga iso ni Abraham himself. Kung itong mga ginoo, mga Diyos karon din sa namuray, kung itong isimba, or ang ginoo, wala ito pa rin. Ang ginoo na nagpakiraw sa inyo sa tanan nyo na tilawan. Ang ginoo na nagluwas sa inyo gikan sa bondage of Egypt, gikan sa mga kalain na pagkinabuhi, kalisod na pagkinabuhi, gikan sa mga kahatlok. And of course, kinsa nito na tao na nakabalo siya, nag-experience siya, hindi mag-convict niya kasi kaso. While even in Joshua, as for me and my husband, we serve the Lord, and this group here, yes, we will serve the Lord also. Nakasabot ka na, experience mo ito, and how could a person afford na alam sa stability, naka-experience siya, nakasabot siya na niya, wala kami siya na tumingin. Wala siya convict. Siguro, hindi siya very conscious sa reality sa tawag na pagpapalaman sa Ginoo. Nag-present si Joshua ang duha ka Ginoo, two gods versus the Lord Jehovah. Praise God. All of them were convicted and offered a commitment that will last unto the next generation. Kung tinatagal ka sa Ginoo o paglaban, ang ginatagal sa mga ministry, hindi na sa simbahan, through sa imong work, through sa imong business, through sa imong relationships, kung sa mga ministries, through the gifts na ginatag sa inyo sa imong paminawan ito pinag-mga pinaagi ni Ana ng mga pagkakata. Ipakita niya ang limang Ginoo ng pag-ibig sa ibang Ginoo. Kung atong pamanulungan pag-ayo kani siya nga slap, kani siya nga spot, kani siya nga block, ihatag sa Ginoo sa tuwa, usa sa ka-chance sa opportunity wherein we could show off atong ipakita ang atong paghigugma sa atong Ginoo. Klase sa paghigugma rooted by knowledge. Na inlove ka sa Ginoo, kinakabalo ka kung kinsa siya sa Ginoo, o unsa ang gibuhat anak ng Ginoo sa iyong kinabuhi. And na-inlove ka sa iya karon, na kahit chance ka maghinog mga butang, aron mapakita sa mga tao kung unsa ka ka-inlove sa Ginoo. Kanang pamalab ng naggatag sa Ginoo sa ituang gamay, dakong sa nasya, makitaan. Do it, and keep doing it. Brothers and sisters in the Lord, ayaw tugutin. Ngayon ka sa yawa. Sa unsa na ihungong sa yawa sa Ginoo. Usahay gamiton pa sa yawa, usahay ang mga trubahan mo. Ang mga ginaiya. But ayaw tugutin. O pinaagi usab niya ang pagpanganaga, panganagdan ng suon, ipakita kani nga seryoso ka sa imong pakinsaan sa Ginoo. Ayaw subot. Yes, we failed. I failed many times. We failed for times. But ayaw kaanad ngayon anak ang resulta sa tibok adlaw. Nga ingon na kita nga mapakis ng ibang tao or with all our excuses. May nandun lang po panluses. Wala pa siya nag-engage sa trabaho, wala pa siya nag-engage sa trabaho, pahimong sa Ginoo sa iya. Nagkanaga sa excuse. We have our excuses. Pero mga isuon, atong pangayon sa Ginoo niya siya, pinaagi na ng mga bulan at ang buhaton para sa iyang nalang na hinayaan sa tulad ko. Makita sa mga tao sa palibot kung ato
atong makikinabuhi ang atong pagkaseryoso diha sa Ginoo. Sa diha naging kita pag-usahan sa Ginoo, Lord, kung ano Ginoo ang mga ko, kung ano Ginoo ang usa ka officiating minister sa kasal nagkatagay na ginagawa ng kawinan promises of sa commitment vows protocol inan sila. Ang Ginoo na nakabalong kung bilang patuloy ng buka. Samtang nagagonsumong ka mo sa panahon na ihatag sa Ginoo sa Ginoo, ginagawa ninyo. Kanang saat ninyo sa usan, primarily saat ninyo sa Ginoo. We have our commitments. We have our church covenant. But before we do, we beg before the Lord first of all. So kung saan itong gisaan commitment sa simbahan, kung saan itong tulakon, we are accountable before the Lord. But actually, His grace is enough and even more and sufficient. We can do it. Let us just beg. Amen? By the grace of God, by the mercy of God, magkapadayon kita magkuhan ka ng mga kutang isang sa Ginoo para sa iyang kanya. Ikadua. Now, I'd like to say these words under some condition. Faithful, consistent, and joyful. Faithful, consistent, and joyful. Number 2 is confinement. Dahil sabi niya sa confinement, si Ma'am Mercy na-confine sa hospital. Na-confine. So sa kasitwasyon ba nga, ibutan na sa karugan, you have only one single choice to stay there because around you na ay force keep you there. Di ka makagawas. Kaya na ay force nagaduot sa inyo, nagababag dito nga, di ka makagawas. You are confined in that place. Kung kabalong mo nagsuwag, kung sa ang force na confined kay Joshua sa iyong family, sa mga leaders sa Israel, kung sa ang force na confined sa ibuha, ang ganaan, napapilit ka kung ikaw, magdinumanon sa mga saat sa Ginoo, is your conviction. Imong conviction. So sa imong pagpulalagan, sa itong pagpulalagan ng nagsuot, kung sa klase mo, makita niyo ako pagpulalagan, makita namin ako pagpulalagan, magtinanawin kita sa itong mga pangalagan. Actually, wala ito ginasulti, pero we are telling people, hey, mali ang ating convictions at pangalagan sa Panginoon. Is your conviction complete? Is your conviction strong? Yung panahon yung magluya ka, yung gusto ka mag-exit, gusto ka mahawa ka ng perimeter, pero yung conviction ka naka-force, keep to your pero, pila ka dito. Gusto na ka mo ginhawa para sa inyo, muna na ka natumo, kung saan itamo ka sa itong kinabuhing Kristohano, gibugatan na ka, sabot kung sa inyong buhaton, gusto ka mo samahan mo gawa sa una, pero gusto ka mo anuayin sa mga panunawala, but something is keeping you in there. Mag-look back ka sa palisod, problema ang dagong ang labay sa mga ulang tuwing sa mga kinabuhi. Hindi mag-wonder ka na. Salamat sa Ginoo. Nakakagyan mo kung direct. Salamat sa Ginoo kay nagpadayon mo kauban sa mga Kristohano ng gihapon. Salamat sa Ginoo kay although nag-slow down ko, pero sa grasya sa Ginoo niya kung itabangan na magpadayon sa usap ka direction to fulfill what I have committed, to do what I have promised to Him. Salamat sa Ginoo, something that kept me, and that is my conviction. Ang imong conviction will determine sa imong movement. Kung weak imong conviction ng igsuon, tungod kay imong kahibalo sa Ginoo, imong kahibalo sa buhat sa Ginoo,
kahibalo nimo sa gitawag nga kinabuhi pagsunod sa Ginoo, dili siya nakalig-on, then it will be sin. Makita siya sa imong movement. Because gawas na ka, balik mo, salamat ko, balik ko. But you see, ganina yung nato sa atong pagsugod. What makes their commitment last that long? Sipata pa tayo, pag-iluya kayo. Kita, likuya mo na nga, grupo ako sa bus. Palayan ka. Uy, ayaw mo mag-iluya, ginamit yung isa ito mo lang tuloy mo. Hanggang mga rason yung mag-pick up para nga mag-push sa tuwa, para magpadayon. Kasi mo nagsuon, muabot mong panahon na mahutdan kita ang rason na magpadayon. Mahutdan kita panabutan na may hinundan na magpadayon. Pero at di makita ang maayos akong palibot. Bisan akong pagbati, naigan. Bisan ang nabilit. It's either magtutuokan sa kinilisaan sa Ginoo or dili ka magpakatinuod. Dili sa iyo koneksyon kung sa itong ibaluan, imo ni Jesus, kinsa yung sunod sa kuha. Inimot niya yung kapanimo. Pasanon niya yung cross sa pagkatlaw kung yung sunod siya sa kuha. We know the context of that verse. So, kung ang orientation na ito, ang atong understanding sa Christian service is not local. Unang siya. Reflect na sa mga soul, nakita na sa movement sa ating Christian service. And the words, reflect na siya sa ating Christian life. Christian. So, pag ni Joshua, as for me, that was the tailing statement. I don't know siya naman Joshua as for me, kung si Joshua as for me, the wife ng mga anak, nagulap ako sa anak sa mga anak, as for me, hanggang asa sa aking pamilya na nakakasyon ko na alagat ni sa Diyos. But you see, this is the challenge. Joshua made sure that testimony and conviction will reach even the best generation of this planet. Katong din ang mga anak na itong anak mo, makita ang tulungan sa PBC o sa Christian Church. Ang ako ay itong anak, ako ng mga panahon, kung mabalik sa Jesus, mamimigay ko na tayo sa Christian Church. Pagpaglagat ko niya ako siya, para sa ako ang pagkikita, pagpaglagat si Ginoo. Di naman ko, buwangan ko si Ginoo. Kung di mo sa Bible, makita ako sila sa kalimutan. Kung di mo imagine, kasi wala tayo control sa future. Ba't kabalot ang nagsugot? Naatay magulang sa present. And that is to live faithful life in service, to show it to our children, to encourage them, and as much as possible by God's grace and help, they will have understanding like us. Nakasay pagsabot pala sa tuwa kung sa Christian life, kung sa Christian service. Hindi na ito magkamayon ang iyong sa punong sa Ginoo. Try na pag-solve the way you go and these or freedom and I believe that the Word of God is powerful. The Word of God is powerful. Ang ngayon na ito, anong pagtulong sa punong silo, pagsagot sa punong silo sa taba, pagtulong sa punong silo, pag-explain sa punong silo sa punong kabataan, pag-encourage sila, and most importantly, sa makita ikaw niya, serve God seriously and live a life so dedicated and committed to Him.
I think ang duha ka factor na mag-epekto ng resulta ko sa katapangalagan ng lungtad at bukay ang atong conviction at ang atong confinement diha sa vicinity vertical sa Christian life. Now, pumunta ko na tuloy ng Panginoon. Can our children, and at home, are we talking about the goodness of God sa balay? Answer prayers, salamat sa Ginoo, sa pagsunod pag-ampo, sa simbahan. Ilan ba sa balay? Praise and thanksgiving. Ako sa mga pasalamatan, ako ng pangutana kung saan gina-orient ako sila, gina-expose ako sila sa usang ka sitwasyon na magtabang sa ulangan na maging aware na sila sa realidad sa Ginoo sa inyong buhay. Can our children hear them regularly? Or basin sa balay ng igsoon at kami mamunta sa mga bata nato sa pagkakabulbol, reklamo, sa iba, tungkol pa sila pagkamarites mo sa tuha, ang ganang nila na Facebook ka mga tao sa isa, mga ngalan ko niya, hindi careful, mo naman ganito, nadalat ang toxic sa pagkalimalay sa mga kabataan, dili healthy para sa kita. Wala pa sila nadunggan ng mga healthy things sa Christian life, sa Christ, nadunggan nila ng mga unhealthy. And Joshua said the story of the house was confident and was so determined to do what it takes. To do what it takes to bring this family into the service of the Lord. If this lifeline of Jesus Christ are better, but if not, may we be a people remembered as a blessing. The godly influence first to our children and to our brothers and sisters in Christ, to our neighborhood. A life of righteousness and service that brings glory and honor to the good God. Question: are we still doing service for the glory of the Lord? Are we still serving God with joy? Are we still doing what we do on purpose? Are we still committed? Is our conviction about who God is, about what God is, could reach a generation to come? And if God allows us to say and hear a testimony like, I thank God for using my grandparents, I thank God for using my parents, I thank God for using these people that contributed much sa ating commitment to dedication sa Ginoo. A service that lasts long is a service, of course, in the first place, fueled by the grace of God and by this conviction that is strong enough to keep you confined into that life. Ama na mga itlog, salamat ka sa inyong puno. Kabangin kami nito. Sa kapanahon, dito kami sa inyong kubangan. Maghatag-husay ito sa mga kinabuhi. Maghatag-husay sa gasan, hindi natin kanamang pinag-ulit nagkapit na bunga kami. Pati mo nino amahan, hindi mo binumusog. Ikan sa mga mabakpa, ilan, nagkudan ko ito sa iba. Kabayan kami Ginoo, aware kami, presko ka muna sa aming kasingkaso ng mga usaya ang meditations, ang kalibutanon, ang kalibutang sa kalibutan, ang try our commitment. But Lord, we pray, kaya nung nag-ulog kami, kung mga pinabuhay kami na seryoso niya, nakto sa tao kami ng tao. Pinagyan ko sa mga Kristo sa namin ng Diyos. Amen.